Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ligtas nang nakauwi sa bansa ang 18 OFWs na naapektuhan ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, patungo noon sa Tel Aviv at Amman ang mga naturang OFWs, ngunit na stranded dahil sa pansamantalang pagsasara ng mga paliparan doon. Agad na binigyan ng tulong pinansyal mula sa DMW Action Fund, Airport Assistance at iba pang serbisyo ang mga repatriated OFWs. Una nang tiniyak ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan na tumulong sa mga kababayan nating OFWs na gustong umuwi para sa kanilang kaligtasan. Ang direktiba ng Pangulo sa DFA, DMW at OWA ay mabilis ang tulong sa ating mga kababayan. No one is left behind. Yun ang tagubilin ng Pangulong Marcos Jr. Nagsagawa ng clean-up drive ang DENR sa Batasan River sa barangay Dampalit, Malabon. Tinatayang nasa 300 sako ng solid waste ang nakolekta mula sa kahabaan ng dike ng ilog. Katuwang ng DENR Mayo North ang sentro Malabon, mga opisyal ng barangay at Malabon na Botas Estero Rangers. Bahagi ito ng pakikiisa sa World Environment Day. Layo ng grupo na linisin ang ilog at mapalaganap ang kamalayan ukol sa kahalagahan ng tamang pamamahala ng basura. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, ugdaw sa sunog ang mga opisina sa Commission on Elections kun COMELEC, Commission on Audit kun COA ug Department of the Interior and Local Government kun DILG sa Purok 2, Barangay Poblasyon, Gipos, Zamboanga del Sur nitong Hunyo 12 ning tuiga. Nagtinabangay sa mga residente sa lugar aron nga mabasa ang mga katapad nga struktura sa tingwa nga dili kini madamay sa sunog. Sumala sa Bureau of Fire Protection kon BFP Gipos, posibleng nanukad ang kalayo sa nabilin nga nakasaksak nga water dispenser. Nagpaygayon sa bug inspeksyon ang mga personahe sa Police Regional Office 9 human sa sunog. Kiniisip tubag sa mando sa hepe sa Philippine National Police nga si PNP Chief General Nicolas Torre III nga kinahanglang mutubag ang kapulisan sa bisan unsang insidente sulod lang sa 3 ka minutos. Gipahinumduman sab sa PRO9 ang publiko nga mag-amping ug magmatngon sa ilang mga gamit sa balay ug opisina. Nagpahigayon og technical training ang Department of Agriculture kun DA Caraga alang sa mga miyembro sa tribong Mamanwa sa Surigao del Norte. Din gitudluan sila sa mga eksperto sa Philippine Fiber Development Authority sa saktong paagi sa pag-ani ug pag-stripping sa abaka. Lakip ang pagpauga, grading, storage ug handling sa mga fiber. Pinaagi sa programang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. Nagkarawat og stripping machines ang mga Mamanwa tribe aron mapaayo ang kalidad sa abaka ug mapataas ang ilang produksyon. Giparehag sab sa mga miyembro sa tribo ang ilang pasalamat sa gobyerno ilabi na sa DA tungod kay natabangan sila sa ilang panginabuhian. Gilauman sa DA Caraga nga ang training makatabang sa pagpahugot sa abaka industry sa tribo ug magmugna og malungtaron nga panginabuhian alang sa mga lumad nga mamanwa. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.